Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-226 na kabanata. Tumawag si Alex sa simbahan at ipinaliwanag sa pari ang lahat. Pagkatapos ng ilang oras, ang mga tao ng simbahan ay kinuha ang katawan ni Georgina. Nang makita ni Alex si Nelly na nakayakap sa katawan ni Sora, wala siyang magawa kundi maawa, at istorbohin ito. Pumunta si Alex sa simbahan kasama ang 4 na babae, para sa funeral ni Georgina. Nang makabalik sila sa DC, madilim na. Sinabi niya sa mga ito, "Babalik na ako sa paaralan ngayon, kayo, saan kayo pupunta?" Balisang sumagot si Celeste, "Panginoon, ayaw mo bang manatili kami sa iyo? Kami ay mga dalagang taga-silbi ng Panginoon. Kung saan ka pupunta, nandoon kami." Sinabi ni Alex, "Hindi ko kailangan na pagsilbihan niyo ako. Sa totoo, ayaw ko maging Panginoon. Ang singsing ay maaari lang isuot ng inyong leader. Tatanggalin ko at ibibigay ko sa iyo ngayon, at hindi na ako ang magiging Panginoon niyo." Nagsimulang tanggalin ni Alex ang turquoise ring na ibinigay ni Georgina sa kanya. Mabilis na sinabi ng 4 na babae, "Ang Panginoon ay hindi pinapayagan na tanggalin ang singsing. Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo sa harapan ng aming matandang master? Ipinangako mo na ikaw ang susunod na leader ng grupo ng Mon at hindi pwede kung wala kami." Ang 4 na babae ay nagsusumamo. "Okay, sige, gagawin ko na," wika ni Alex. Pakiramdam niya ay wala siyang pagpipilian. "Pero isa akong estudyante at nakatira sa dormitoryo ng paaralan. Hindi kayo pwedeng manatili doon. Kung may pera lang ako, kukuha ako ng inyong matutuluyan sa hotel, pero sa kasamaang palad, wala akong pera." Si Luna ay tumigil sa pagsusumamo at ngumiti. Sinabi nito, "Panginoon, nag-aalala ka ba sa pera? Hindi mo kailangan mag-alala tungkol dito, marami kaming pera." "May pera kayo? Magkano?" tanong ni Alex sa pagkabigla. Sinabi ni Celeste, "Wala kaming dalang maraming pera ngayon, pero mayroon kami mahigit 5 milyon. Kaya nating bumili ng ilang bilya dito sa syudad. Kung ang bagong leader ay walang pera, tatawag ako ng mabilis sa palasyo ng Mon accountant, at sasabihin na mag-transfer ng ilang milyon sa atin." Si Alex ay nabigla. Hindi niya inaasahan na ang 4 na babae, na wala pang 20 taon gulang, ay may sobra-sobrang pera. Sa isip niya, ang grupo ng Mon ay misteryo. "Tatanungin ko sila tungkol dito kapag may oras ako." Sinabi niya, "Tutulungan ko kayo bumili ng bilya malapit sa aming paaralan." Sumang-ayon ang 4 na babae nang may pagkakaisa. "Gagawin namin, kapag sinabi ng Panginoon." Sinamahan ni Alex ang 4 na babae sa mamahaling community gate na Emerald Hills, malapit sa Richmond University. Dumiretso sila sa sales department. Ang mga tao sa opisina ay patapos na sa kanilang trabaho, para sa araw na iyon, nang may bigla silang nakita, na isang binata na may mahirap na pananamit at may kasamang 4 na magagandang babae. Iniisip ng manager na ang mahirap na lalaki katulad ni Alex at mga babae na wala pang 20 ang edad, ay hindi kaya bumili ng bahay sa Emerald Hills. Wala silang intensyon kausapin ang mga ito at nagpanggap na hindi sila napansin na pumasok. Nakita ng manager ang 4 na magagandang babae na dumating, at nagmadali pumunta upang batiin ang mga ito. Binaliwala nito si Alex at sinabi sa 4, "Bibili ba kayo ng bahay?" Sumagot si Celeste, "Ang aming Panginoon ay tutulungan kaming bumili ng bahay." "Pakiusap, pwede bang kausapin niyo siya ng direkta? Ang Panginoon niyo," wika ng manager sa pagkabigla. Tinatawag niyo ang lalaking ito na Panginoon. Naglakad ito patungo kay Alex, at may pang-aalipusta ng ngiti. "Binata, bakit ka tinatawag ng 4 na ito bilang Panginoon?" Nakuha ni Alex ang lahat ng kapangyarihan ni Georgina at Sora. Narinig niya ang 4 na babae, lumapit siya at tinapik ang balikat ni Celeste. Ang 4 na babae ay natahimik. Galit na sinabi ni Celeste, "Ang lakas ng loob mo tuyain ang aming Panginoon." Hindi alam ng manager kung anong klaseng gulo ang napasukan niya. Sinabi nito,
Mga miss, ang lalaking ito ay niloloko kayo. Sigurado ako na nakontak niya kayo sa internet at kinausap. Malamang sinabi niya sa inyo na siya ay isang multimillionaire, at kayang bumili ng bahay, tama ba? Nagsisinungaling siya sa inyo. Sigurado ako na nililin lang niya kayo. Sinusubukan niya kayong dalhin sa kanyang kama. Tumingin ito kay Alex at nakangisi na sinabi. Sigurado ako na isinama mo ang mga babaeng ito upang ipakita ang bahay na bibilhin mo, na sinabi mo sa kanila. Nililin lang mo sila upang maniwala sa iyo at bumalik sa hotel. Tatawag ako ng pulis. Inilabas ng manager ang kanyang cellphone at dumayal ng 911, at kalmadong tumingin kay Alex. Nandito ako upang bumili ng bahay, wika ni Alex. Ang ilang mga saleswoman ay narinig siya at nanggigil. Nakaupo ang mga ito sa kanilang bangko at naiinis na tumingin kay Alex. Sinabi ng isa, iniisip ba niya na ang pagbili ng gulay ay kapareho ng pagbili ng bahay? Ito ay isang high-class gate community, at ang pinakamura dito, ay nagkakahalaga ng 1 milyon mahigit. Sabi ng pangalawa, ang lalaking ito ay nagpapapansin sa mga babaeng ito, sa pagpapanggap bumili ng bahay dito. Umaasa ba siya talaga na ipapakita natin sa kanya ang mga property at magbibigay ng oras upang ipaliwanag ang mga ito? Makinig kayo sir, nagtatrabaho kami buong araw, at kami ay malapit ng umuwi. Pwede bang umalis ka na at tumigil ka sa pag-aksaya ng oras namin? Oo, tapos na kami ngayong araw. Pumunta ka na lang sa iba, upang makipaglaro ng iyong prank. Kung hindi lang ito malapit sa paaralan, si Alex ay aalis at maghahanap ng iba. Tumingin siya sa advertising sa dingding na kasama ang phone number ng general manager. Inilabas niya ang cellphone at tumawag sa number. Hello Mr. Hatchang. Isa akong potential na customer, na interesado bumili ng mamahaling property sa inyong community. Ang mga tauhan mo dito sa department, ay hindi kumikilos ng tama sa akin. Ang manager at mga saleswoman ay nagmadaling lumapit kay Alex at inagaw ang cellphone nito. Sinabi ng manager sa phone. Mr. Hatchang, huwag kang maniwala sa lalaking ito. Nandito siya upang gumawa ng gulo. Sinabi pa ng isang saleswoman. Hindi niya kayang bumili ng bahay dito, nagpapanggap lang siya, upang magpa-impress sa mga babae. Nabawi ni Alex ang kanyang cellphone at sinabi. Nagpunta ako dito, hindi para gumawa ng gulo. Pakiusap makinig kayo sa akin at kayo na ang humusga sa intensyon ko. Inilabas ni Alex ang bank card na ibinigay ni Celeste, at iniabot sa manager. Sinabi nito, gusto kong bilihin ang villa na naka-advertise sa bintana. Handa akong magbayad ng buong halaga. Ang manager ay napatingin at huminga ng malalim upang kumalma. Kinuha muli nito ang cellphone at sinabi. Mr. Hatchang, narinig niyo ang sinabi niya. Sigurado ako na ang card na ito ay wala masyadong pera. Sabi ng saleswoman, nakaka-surprise kung may laman na ilang libong dolyar ang card. Sumang-ayon ang isa. Obvious naman na wala siyang pera. Sabi ng pangatlo. Kung ang card ay walang laman na 5 million, tatawag tayo ng pulis upang arestuhin siya para sa mga pandaraya sa mga babaeng ito. Dapat siyang makulong ng ilang buwan para dito. Hindi ako nandito upang manggulo. I-swipe nyo ang card, at makita ito sa inyong sarili. Sige, isuswipe ko ang card. Tingnan natin kung may 5 million ang iyong card. Sumang-ayon ang manager, na nakanguso. Nagpunta ang manager at isinwipe ang card ni Alex sa machine. May laman talaga ito, at mas malaki pa sa 5 million. Ang manager ay napatigil nang makita ang information na nakadisplay sa screen. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Nakita ng saleswoman na nakatayo ang manager at nakatingin sa computer screen, at nainip na tinitingnan nito. Mr. Beckett, ano ang nangyayari? May pera ba sa card? Tanong ng isa. Sabi pa ng isa, tatawag na ako ng pulis upang maaresto na ang lalaking ito. Si Mr. Beckett ay naka-recover. Gumaling ito sa sales staff, at galit nitong sinabi. Paano nyo naitrato ang lalaking ito nang hindi maganda? Gusto nyo ba natanggalin ko kayo lahat? At ibinalik nito ang card kay Alex ng malumanay. Sir, pasensya na. Nagkamali ako kanina. Humihingi ako ng tawad, please, patawarin mo ako. Ang saleswoman ay nabigla. Ipinapaliwanag ni Mr. Beckett na ang taon-unang ito ay binayaran ng buo ang $5 million na halaga ng bilya.
Paano ito nangyari? Sinabi ni Alex sa manager. Kung mayroon kang dapat ipaliwanag sa iyong pakikitungo, mas mabuti na ipaliwanag mo ito sa iyong manager. At ibinigay nito ang cellphone sa manager. Ang boses ni Mr. Hutchings ay naririnig sa kabilang linya na sinasabi. Ano ang nangyari? Nabayaran ba ng binata ng buo ang bilya? Tahimik na sumagot ito, opo sir. Sinigawan nito ni Mr. Hutchings, wala kang kwenta sa iyong trabaho. Ang lakas ng loob nyo itrato ang customer sa ganitong paraan. Tanggal na kayong lahat. Balisang sabi ni Mr. Beckett. Mr. Hutchings, pakiusap, bigyan mo pa kami ng second chance. Pangako hindi na ito mauulit pa. Ang mga saleswoman ay natakot mawalan ng trabaho. Pakiusap. Hayaan nyo akong manatili. Mr. Hutchings, nagkamali ako. Si Mr. Hutchings ay sumigaw mula sa kabilang linya. Isa kayong grupo ng mga walang kwentang talunan. Bakit kayo humihingi ng patawad sa akin? Kailangan niyong humingi ng tawad sa binatang Maginoo. Ang manager at mga tauhan nito ay mabilis na naipon sa paligid ni Alex at nagsimulang humingi ng tawad. Nagkamali ako, alam kong hindi mo niloloko ang 4 na babaeng ito. Sabi pa ng iba, syempre ang katulad mo ay deserve ang 4 na magagandang babae. Patawarin mo kami. Pagmamakaawa ng isa. Sinabi ni Alex sa cellphone. Mr. Hutchings, kailangan ko nang lumipat kaagad sa villa. Natatakot ako na baka ang grupo ng inyong mga sales team ay magawa ito sa ibang mga customer. Sumang-ayon si Mr. Hutchings. Sige, magpapadala agad ako ng iba na mag-aasikaso sa iyong nabili na property. At makakasiguro ka na ang lahat ay matatanggal sa opisina. Tinapos na ni Alex ang tawag. Ang cellphone ni Mr. Beckett ay nag-ring. Ang kamay niya ay nanginginig habang sasagutin ang tawag. Ang malakas na boses ni Mr. Hutchings ay narinig sa kabilang linya. Sinabi nito, nakapagpas siya na ako, ikaw at lahat ng salesperson ay tanggal na. Tinapos agad nito ang tawag. Ang lahat ng tauhan ay nanlumo. Ang kanilang sahod ay malaki at masyadong mahirap makahanap ng magandang trabaho. Nawala ang lahat sa kanila. Nagsimula silang magreklamo sa isa't isa. Sinisisi ang manager. Sabi ng isa, ikaw ang una nag-akuse na nililinlang niya ang mga babae. Bilang manager namin, nakikinig kami sa mga opinion mo sa mga customer. Kailangan mong panagutan lahat ng ito. Hindi mo kami pwedeng sisihin. Kailangan mong maging lalaki at aminin ang kasalanan mo. Ano ang pinagsasabi mo? Wala ka bang utak sa sarili mo, gusto nyo ang tumawag ng pulis? Isipin mo ang gulo, kung tumawag kayo ng pulis upang ipaaresto siya, wika ng manager. Ika-227 na kabanata. Nang gabing iyon, si Alex at ang 4 na babae ay natulog sa villa, na nagkakahalaga ng ilang milyon. Nag-order siya ng takeout na halagang $200 at silang 5 ay kumain. Habang sila ay kumakain, tinanong niya ang mga pangalan nito. Tumingin si Celeste sa 3 babae at ipinakilala ang mga ito. Kami ay mga Moon Maiden. Ako si Celeste. Siya si Celine, Callisto, at Luna. Noong buhay pa si Georgine, pinaglilangkuran namin siya. Tumango si Alex at sinabi, masaya ako at matatawag kayo sa inyong pangalan, na napakagaganda. Pero pakiusap, huwag niyo ako tawagin na Panginoon sa hinaharap, wika ni Alex. Ang pangalan ko ay Alex, pwede niyo akong tawagin sa aking pangalan. Umiling si Celeste. Paano mo nasasabi iyan? Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang aming leader, at may ilang daan na tao ang nasa iyong pag-uutos. Kami ang mga maiden na taga-silbi mo. Paano ka namin tatawagin sa iyong pangalan? Nakangiting sabi ni Alex, okay lang. Ang lahat ay tinatawag ako ng ganon. Di ba sinabi niyo na ako ang inyong leader? Sigurado, kailangan niyong gawin ang sinasabi ko. Mabilis na sinabi ni Celeste, oo tama. Pero labag ito sa patakaran. Hindi kita matatawag sa iyong pangalan. Sumang-ayon din ang iba. Si Alex ay nag-isip ilang sandali at sinabi, sige, kung ganoon tawagin niyo akong Mr. Alex, gusto ko ang tunog na iyon, ano sa palagay niyo? Ang 4 na babae ay nagtinginan sa isa't isa, at sumang-ayon kung komportable sa ganoong pangalan. Tumango si Celeste at sinabi, tatawagin ka namin na Mr. Alex sa hinaharap. Pumalakpak si Alex at sinabi, magaling.
Siya nga pala. Anong klaseng organisasyon ang mayroon kayo? Ang tawag ni Georgina ay kulto pero hindi ito tama. Ano pa ang hindi ko naririnig tungkol dito? Sinabi ni Celeste. Hindi kami organisasyon o isang kulto katulad ng iniisip mo, kundi isang pangkat na itinatag ni Lady Mon. Ginawa niya ito upang tumulong sa mga kababaihan. Kaming apat ang unang babae na iniligtas niya nang itinatag ang Moon Society. Kami ang mga unang disipulo, kaya pinagsisilbihan namin siya. Tinuruan niya kami ng martial arts upang may pagtanggol ang aming sarili. Si Alex ay nabigla at sinabi, "Ano, mga babae lang?" "Oo," sagot ni Celeste. "Bakit? Hindi mo ba gusto, Panginoon?" Ang dating master ay nagtakda na kahit sinong babae na may in-love sa ibang lalaki, ay pwedeng tumira sa samahan kasama ito, pero hindi siya parte ng grupo. Medyo kumalma si Alex at sinabi, "Hindi ba kayo masaya sa pamumuhay sa Moon Society?" Ang apat na babae ay umiling. Sabi ni Celeste, "Hindi, nakatira kami sa palasyo ng Moon sa bundok ng Appalachian. Ang kapaligiran ay maganda parang isang fairy tale. Namumuhay kami ng maayos. Pumipitas kami ng mga bulaklak para sa mga gamot, nagpapalipad ng saranggola, nagpapiano, kumakanta, gumagawa ng pagkain, at nag-aaral ng martial arts. Katulad kami ng isang pamilya, hindi kami naboboard." Masayang sabi ni Alex, "Mukhang maganda pero paano kayo nagkakapera?" "Kailangan namin ng pera, upang magpatayo ng bahay, bumili ng pagkain at damit. Pero nalaman namin na madali lang ang magkapera. Kumukuha kami ng trabaho sa mayayamang tao na nagbabayad ng maayos. Kaming apat ang in charge tungkol sa mga pera, at mayroon kami mahigit ilang bilyon dolyar. May sapat kaming pera upang mag-imbite ng ilang daang babae na mamuhay sa Moon Palace." Tumango si Alex. "May pribado akong ginagawa, hindi ko maaasikaso ang sa inyo. Sa palagay ko kayong apat ay dapat bumalik sa Moon Palace at asikasuhin ang inyong mga gawain." Umiling ang apat na babae. Sinabi ni Celeste, "Mr. Alex, may tumitingin na doon. Okay lang kahit wala kami. Mananatili kami dito upang bantayan ka." "Sige," wika ni Alex na nakangiri. Plano ni Alex na linisin ang lahat ng basura pagkatapos kumain. Pero inasikaso na ito ni Callisto. Ang mga babae ay nilinis na ang lahat. Nang makita niya na gumagabi na, nagpaalam siya sa apat na babae. Maliligo siya bago matulog. Hindi niya akalain na susunod si Celeste at si Lynn. Tumingin siya at sinabi, "Okay, pwede niyo gamitin itong banyo. Gagamitin ko na lang yung nasa second floor." Si Celeste at si Lynn ay tumingin sa isa't isa, at sinabi, "Mr. Alex, gusto ka namin pagsilbihan. Palagi naming tinutulungan ang dati naming master sa pagligo." Namula si Alex at sinabi, "Hindi, ako na lang, maraming salamat. Isa akong lalaki at kayo ay mga babae. Hindi bagay para sa inyo na tulungan ako." Umiling ang dalawang babae at sinabi, "Mr. Alex, trabaho namin na pagsilbihan ka. Wala kang dapat ipag-alala, sa aming mga mata, ikaw ang aming Panginoon." Si Alex ay nakayuko, na dahilan upang isipin ni Celeste at si Lynn na ayaw sila ni Alex. Nagsimula silang umiyak. Sinabi nito, "Pakiusap, huwag kayong umiyak. Hindi dahil sa hindi ko kayo gusto. Ang lahat ay maayos. Gusto ko lang maligo mag-isa. Pwede kayong tumulong sa iba." Si Celeste at si Lynn ay umiyak ng todo at sinabi, "Okay, Mr. Alex." Nagpunta si Alex sa banyo at naligo. Nagdamit ito at lumabas. Si Celeste at si Lynn ay dinala si Alex sa kama, at napansin na si Callisto at Luna ay inayos na ito. Proud ang mga ito na nakatayo sa kwarto at nakangiti kay Alex. "Maraming salamat," wika ni Alex na naglakad papasok. Tumingin siya sa apat at sinabi, "Pwede na kayong magpahinga." Nagpunta si Celeste sa kanya at sinabi na nakangiti, "Mr. Alex, malamang ay napagod ka ngayong araw. Pakiusap, humiga ka at kaming apat ay imamasahe ka upang ma-relax." "Hindi, pwede na kayong pumunta sa inyong kwarto. Mr. Alex, sinabi mo na maliban sa pagligo ay pwede ka naming tulungan sa iba. Marami kang nagawa ngayong araw, at malamang ay pagod ka. Kung hindi mo kami papayagan na imasahe ka, paano kami makakatulog ng maayos kung alam naming hindi namin natapos ang aming tungkulin?" wika ni Celeste. Tumingin ang apat kay Alex.
Sinabi ni Celeste, pakiusap hayaan mo kaming imasahe ka. Si Lady Mon ay palagi naming minamasahe at nagugustuhan niya ito ng sobra. Sa nakita niya kung gaano kapilit ang mga ito, siya ay sumuko. Okay, pakiusap bigyan niyo ako ng masahe. Ang puso ng apat na babae ay napuno ng saya, at pumayag. Sumunod si Alex sa mga instructions, at tinanggal ang kanyang coat at humiga sa kama. Ang apat na babae ay pumwesto sa apat na sulok ng kama at minamasahe ang kanyang likod. Naramdaman niya ang apat na malalambot na kamay sa kanyang likod. Ang iba ay mabigat at ang iba ay magaan. Ang iba ay masahe, at ang iba ay pakurot. Ang mga babae ay patuloy nagtatanong kung masaya ito. Mr. Alex, ito ang tamang pressure para sa iyo, wika ng isa. Medyo masakit ito kapag ginawa ko, wika nito. Ang muscle mo ay matigas, kaya magpo-focus ako dito. Tumingin si Alex at nakita ang apat na nakafocus sa pagmamasahe. Mukha silang maaasikaso at seryoso sa kanilang ginagawa. At nalaman niya na ito ay banayad at may pagmamahal. Ang apat na babae ay minasahe siya ng kalahating oras, at nang huminto na sila, si Alex ay komportable at na-relax. Nakita niya na ang mga noon nito ay pinagpawisan, at nang tumingin siya sa salamin, nakita niya ang kanyang mata na may pagkakontento at saya. Sinabi niya ng may pagpapasalamat. Maraming salamat at gabi na. Magpahinga na kayo. Ang apat na babae ay ngumiti at sinabi, iiwan ka na namin para matulog pero tawagan mo kami kung may kailangan ka na kahit ano. Ang mga babae ay lumakad palabas ng kwarto. Kinaumagahan, bumangon siya ng maaga upang hanapin si Celeste at si Lynn na gumagawa ng kanyang agahan. Sinabi niya sa mga ito, isa akong estudyante. Hindi niyo ako pwedeng sundan sa klase. Simula ngayon, hindi niyo na kailangan manatili sa tabi ko. Mas mabuti kung mananatili kayo dito sa villa, o lumabas at libangin ang inyong sarili. Pwede niyo akong paglangkuran, kapag nakauwi na ako. Tumango ang mga babae at sinabi, opo, Mr. Alex. Pagkatapos niya matapos ang agahan, nagpunta si Alex sa kanyang klase. Kapag natapos na niya ang klase, gusto niyang pumunta kay Lindsay upang ipaliwanag muli dito kung ano ang nangyari sa Tinsdale Hotel ng araw na iyon. Pero nang lumabas siya ng room, hindi niya makita ito. Sa isip niya, hindi magtatagal ay darating na ang September 15 at magpapakasal na si Lindsay. Si Leona ang nakakatandang kapatid niya, kaya malamang ay nasa bahay ito, upang tulungan siya maghanda sa kasal. Walang alam si Alex na nagbago na ang plano. Si David at Leona na ang magpapakasal, at si Lindsay ay sobrang saya na mag-back out at hinayaan ang kanyang kapatid na pumalit sa kanyang pwesto. Ang alam ni Alex, si David at Lindsay ang ikakasal at si Leona ay malaya. Nang umalis na siya sa kanyang classroom, nagring ang kanyang cellphone, at nakita ang number ni Pilito. Mabilis niyang sinagot ang tawag. Hello Alex, hindi kita nakikita, ano ang pinagkakaabalahan mo? Ang Olympic Games ay magtatapos na ngayon gabi, gusto mo bang sumama sa akin, at pagkatapos ay kumain ng hapunan sa aming bahay? Okay, maraming salamat, gusto ko, masayang sagot nito. Hindi na niya nakikita si Felipe ilang linggo, kaya umaasa siya na makita at makasama ito. Pagkatapos ng klase ni Alex sa hapon, tumawag siya kay Celeste at sinabi na magkita sila sa gate ng university. Inisip niya na magiging masaya kung isasama niya ang mga ito sa closing ceremony ng palaro. Ang apat na babae ay dumating sa university gate at masaya na makita si Alex. Sinabi niya sa mga ito, isasama ko kayo sa closing ceremony ng Olympic Games, at pagkatapos ay kakain tayo ng hapunan sabay-sabay. Umalis na tayo, ang aking kaibigan ay naghihintay na sa stadium. Tumawag sila ng 2 taxi, at nagtungo sa stadium. Nang makarating sila sa square sa harapan ng stadium, hinanap ni Alex ang food truck ni Nelly, pero wala ito roon. Baka ito ay nasa bahay pa at nagluluksa kay Sora, sa isip niya. Tumawag siya ng mabilis at pagkatapos ng ilang minuto, si Felipe ay dumating. Nakita niya ang apat na magagandang babae na kasama nito at napaisip. Ipinakilala ni Alex si Felipe sa mga ito bilang kaibigan. Dahil tinulungan natin ng chief director sa opening ceremony, binigyan niya ako ng ticket para sa pagtatapos ng games. Gusto ko na isama mo sila upang makapanood, at mag-volunteer muli ako sa entrance gate. Sinama niya sila Alex sa stadium.
Nang makarating sila sa entrance, isang magandang babae na nakaasul at puting makinis na damit ang dumating din, nang hindi sinasadya. Ito ay si Miriam. Nakita niya si Alex at Pilipa at siya ay napahinto. Tumingin si Alex sa kanya, nang inag siya at tumakbo sa kabilang entrance. Hindi niya nakalimutan ang pagkapahiya na idinulot ni Alex noong opening ceremony nang huli silang nagkita. Nang makita niya muli si Alex at Pilipa, kinabahan siya at gustong magtago. Napatahimik si Alex nang makita niya ang reaksyon nito. Nagtuloy si Alex kasama ang 4 na babae at naupo. Ang closing ceremony ay magsisimula ng alas 8. Ang seremonya ay magtatapos sa pagpatay ng mabagal sa opisyal na apoy ng Olympic. Ito ang palatandaan ng pagtatapos ng trabaho ni Pilipa, at pwede na siyang mag-relax. Nagsimula siyang kumuha ng larawan kasama ang mga volunteer. Hindi niya napansin na may 3 estranghero ang nakatayo sa hindi kalayuan, nakatingin sa kanya ng may masamang ekspresyon. Nag-uusap ang mga ito sa salitang Spanish. Ang babae ay may magandang figura at may nakalulugod na mukha. Gusto ko siya, sabi ng isa. Siya ay nasa 20 years old at malamang na ang kanyang katawan ay malambot, sabi pa ng isa. Aalis na tayo sa Amerika bukas. Kailangan nating makasiguro na may masaya at huling sandali, bago umalis. Nag-usap pa ang mga ito ng ilang sandali, at pagkatapos ay lumapit kay Pilipo. Ika-228 na kabanata. Nang matapos siya magpa-picture sa kanyang mga kasamahan, tumingin si Pilipo upang hanapin si Alex. Pero ang 3 estranghero ay lumapit sa kanya. Siya ay nabigla. Ang lahat ng ito ay halos 6-footer ang taas. Lahat sila ay siksik ang pangangatawan at may mahahabang mga balbas. Bagaman ito ay mga nakakoat, madali niyang nakita ang matitigas na muscles nito sa dibdib. Hello, pwede bang magpa-picture sa iyo? Wika ng lalaki sa Spanish. Siya ay sumagot din ng Spanish. Napagtanto niya na ang kanilang salita ay medyo iba ng kaunti sa kanyang natutunan. Sa hula niya ito ay mga taga-Spain, habang ang kanyang lengwahe na natutunan ay mula sa Mexico. Gayunpaman nakapag-usap pa rin sila ng maayos at maliwanag. Magaling. Ang mga lalaki ay lumipat sa kanyang tabi, at ang dalawa ay malapit, inilagay ang mga kamay sa balikat. Medyo hindi siya na comfortable kaunti, pero ayaw niya maging mayabang, kaya hindi siya tumanggi. Ang pangatlong lalaki ang kumuha ng larawan. Maraming salamat, isa itong magandang kuha, wika ng 3 lalaki. Walang anuman ngiti ni Felipe, tumango ito at sinabi na kailangan niyang hanapin ang kanyang mga kaibigan. Pero ang isa dito ay pinigilan siya at sinabi, magandang babae, pakiusap, huwag kang umalis. Pakiusap, kukuha pa kami ng larawan mo sa flower bed ng square. Talagang gusto ka namin, okay, sagot niya na nag-aalangan. Magalang silang nagsasalita at banayad ang kanilang imbitasyon sa kanya, at nakakahiya kung tatanggihan niya. Sumunod siya sa 3 Spaniards patungo sa square. Si Alex ay nabigla nang makita si Felipe na naglalakad kasama ang 3 estranghero, patungo sa square. Sinabi niya kay Celeste, pumunta tayo at tingnan kung ano ang gagawin niya. Maraming tao sa Square Stadium na nagpapakuha ng larawan at nagpapaalam sa kanilang mga kaibigan. Si Felipe at ang 3 lalaki ay naglakad sa gilid ng Square Stadium kung saan kaunti ang tao. Ang 3 Spaniards ay tumingin sa kanya, at ang puso ay tumibok ng malakas habang ang mga mata ay sinusuri ang kanyang katawan ng may katakawan. Tumingin siya sa mga mata nito at napagtanto kung ano ang kanilang planong gawin. Biglang hinawakan ang kanyang braso at tinakpan ang kanyang bunganga ng kamay, at sinabi sa masamang boses, maganda ka. Isasama ka namin sa hotel at ipapakita sa iyo ang magandang oras. Ang 2 lalaki ay nanggigil at sinabi, makakatikim ka ng 3 may lahing kabayo sa isang pagkakataon. Alam mo ba kung gaano ka kaswerte? Kami ay mga sikat na nakakabighan ng mga manginibig. Okay, kumuha na tayo ng taxi. Baby, dadalihin ka namin sa hotel ngayong gabi, at hindi mo ito malilimutan, wika ng isang lalaki. Ang lalaking nakahawak sa bibig ni Felipe ay itinulak siya kung saan maghihintay ng taxi. Ang dalawa ay sinadya na tumayo sa harapan, upang hindi makita kung ano ang kanilang ginagawa. Si Felipe ay natatakot at ginamit ang buong lakas upang kagatin ang kamay ng lalaki na dahilan upang mapasigaw ito. Sumigaw siya. Tulungan ninyo ako, gusto nila akong
Ang lalaki ay mabilis na naka-recover at tinakpan muli ng kamay ang bibig nito. Nang marinig nila ang sigaw ni Filipo, ang mga tao ay naipon sa paligid. Nabigla ang mga ito nang makita ang tatlong lalaki na may dalang isang babae na tinatakpan ang bibig. Itinuro nila ang mga ito. Sabi ng isang babae, "Ano ang ginagawa nyo, bakit nyo tinatakpan ang bibig niya?" Ang tatlong lalaki ay pinaligiran pero hindi sila sumuko. Sinabi ng isang Spanish, "Siya ay aking kasintahan, mind your own business." Ang ilan sa mga nandoon ay marunong magsalita ng Spanish at isinali nila ito. Gayunpaman, wala sa kanila ang naniniwala sa lalaki. Naiintindihan nila kung gaano kasama ang pagtrate nito sa kanyang girlfriend. Sinabi ng isa, "Walang kwenta, narinig namin siya na sumigaw at humihingi ng tulong." Mayabang na sagot ng lalaki, "Hindi ko siya pakakawalan. Ano ang magagawa ninyo tungkol dito? Aalis na kami ngayon at hindi nyo dapat kami pigilan." Sabi ng isang tao na hawak ang kanyang cellphone, itinuro ang tatlong lalaki at sinabi, "Nakikilala ko sila. Mga boxer sila ng Espanya. Ito ang kanilang Facebook page. Maraming mga artikulo na nagsasabi na ayaw nila sa Amerika." Nang matapos ang babae sa pagpapaliwanag sa mga nakapost sa Facebook page, ang mga tao ay galit na galit. Sabi pa ng isa, "Nakakasuklim, ang lakas ng loob nila, sabihan tayo ng ganito. Nandito sila bilang bisita, hindi sila dapat nagsasalita ng ganoon. Ang tatlong ito ay walang kwenta. Dahil sa Olympic Games ay nang-atake kayo ng babae, para sa inyong kasiyahan." Nakakadismaya, sigaw ng isang babae. Nang sandaling iyon ang crowd ay mag-aralgal. Ang isang lalaki na nasa 30s ay hindi napigilan ang kanyang puot. Nagmadali siyang pumunta sa lalaki, sinigawan at itinuro ang mga ito. "Ang lakas ng loob nyo gumawa ng gulo, kung kailan nagsasaya ang mga tao, tuturuan ko kayo kung paano itikom ang bibig nyo." Pagkatapos ay sinubukan niyang suntukin ang Spaniards, pero hindi sapat ang kanyang taas, at ang kanyang suntok ay hindi tumama sa mukha. Nakalimutan din niya na ang mga ito ay mga professional boxers. Ang lalaki ay hinawakan ang kanyang kamay, at binigyan ng right hook sa kanang mukha. Bumagsak ito. Mabilis na tumulong ang kaibigan nito. Naalala nila bigla, na ang mga ito ay professional boxers, at hindi na naglakas ng loob lumaban muli. Pinalibutan na lang nila ito upang hindi makaalis. Itinuro nila at sinisigawan ang mga ito. "Nagpunta lang kayo dito upang mang-insulto. Pakawalan nyo ang babae," sigaw ng isa. Ang mga boksingero ay nangingitim. Itinuro nila ang mga crowd at isinumpis sa wikang Espanyol. Sinabi ng isa, "Kayo ay grupo ng mga duwag, masyado kayong natatakot, at hindi kaya kahit isa sa amin. Sino pa ang maglalakas ng loob na pigilan kami? Lalabanan namin kahit sino sa inyo," sigaw pa ng isang Spaniards. Ang tatlong Spanish ay gusto nang umalis. Masigasig silang kuhain si Filipo at dalhin sa hotel upang mag-aliw kasama ito. Nang sisimulan na nila na hiliin nito palabas sa square, sinabi ng isa, "Umalis kayo sa daraanan namin, mga American na talunan." Ang mga tao ay sinundan ang mga lalaki. Gusto nilang pigilan ito, pero alam nila na hindi nila kaya ang tatlong boxers, natatakot sila. Si Alex at ang apat na maidens ay sumiksik sa crowd upang makita kung ano ang nangyayari. Tanong ni Celeste, "Mr. Alex, ano ang nangyayari?" Nakita ni Alex ang lalaki na hawak si Felipe sa kanyang braso at bibig. Nakita niya na si Felipe ay nagpapanik, kaya nagmadali siya, at sinuntok ang kamay ng lalaki. Ang boksingero ay mabilis na binawi ang kamay, at hinila ni Alex si Felipe. "Felipe, ano ang nangyari?" tanong niya nang makawala ito. Umatras siya at tumingin sa mukha nito. Bumalik ito sa kanyang braso at sumubsob. "Alex, maraming salamat at dumating ka dito. Natatakot ako, ang tatlong lalaki ay gusto ako dalhin sa kanilang hotel." Nang makita ng tatlong lalaki na hawak ni Alex si Felipe, galit nilang sinabi sa Espanyol, "Hoy, American boy, ibalik mo sa amin ang aming babae." Pagkatapos ay nagmadali ito pumunta kay Alex. Si Felipe ay sumigaw, papalapit na sila. Nang si Alex ay gagawa na ng hakbang, ang apat na dalagita ay humarang sa kanyang harapan. Ito ang mga Moon Girls. Sinigawan ni Celeste ang mga lalaki, "Huwag kang maglakas ng loob gumalaw. Huwag kang mag-alala, Alex, nandito kami upang protektahan ka."
Ang tatlong boksingero ay napa-atras nang makita ang apat na magagandang babae, pero sila ay ngumiti ng masama. Sinabi ng isa, ang apat na babaeng ito ay magaganda bilang first prize, at pupunta sila sa atin sa kanilang sarili. Ipapakita natin sa kanila ang pag-good time sa hotel ngayong gabi. Balisang sinabi ni Filipo. Alex, huwag mong papuntahin ang mga kaibigan mo dito. Ang tatlong lalaking iyon ay boksingero, masasaktan sila. Sinigawan ni Alex ito, Celeste, tumigil ka. Ngumiti ito at sinabi, huwag kang mag-alala Mr. Alex, hindi namin kailangan ng iyong protection. Kaming apat ay kaya ng asikasuhin ang mga mababang uri na ito. Naisip niya sa guest house at naalala na ang apat na babae ay martial arts expert. Alam niya na madali lang nito matatalo ang tatlong mga lalaki. Nakahinga siya ng maluwang at sinabi, huwag niyo silang papatayin. Katulad ng hiling mo, sagot ng apat na babae ng sabay-sabay, at nagmadali umatake. Ang mga tao ay umatras ng bahagya sa takot na masaktan ang kanilang sarili. Nag-aalala din sila sa apat na babae. Ang ilang mga lalaki ay sabik na tumulong. Nagdesisyon silang maghintay, at tingnan kung ano ang mangyayari. Nang makita ng tatlong boxers ang apat na babae na sumusugod sa kanila, hindi sila nag-aalala, sa halip ay binuksan nila ang bisig upang makasama ito, at inisip na isa itong magandang pagkakataon upang subukan ang maraming American girls. Ang isip ng bawat isa, lumapit kayong apat na babae, pumunta kayo sa bisig ko at hayaan nyo akong halikan kayo. Sa isang kisap mata, ang apat na babae ay nagtungo sa tatlong lalaki. Walang sinabing mga salita, tugma ang kanilang mga galaw sa atake. Bagaman sila ay mga teenager. Sila ay nag-practice ng martial arts simula pagkabata at sila ay mandirigma na tumatapos. Ang tatlong lalaki na 6-footer, nakita ang apat na babae na lumilipad patungo sa kanila. Automatic silang napa-atras at natapos sa pagtama, sa pinakamasakit na parte ng kanilang katawan. Mas masakit pa ito kaysa tamaan ng isang boksingero, at mabilis na isip na nakikipaglaban sila sa hindi ordinaryong apat na babae. Naging seryoso ang mga ito at nagdesisyon na gamitin ang boxing skill upang talunin ang mga ito. Ang mga tao ay nakita ang boxing stance at ang mga muscle na buo sa kanilang mga braso. Lahat sila ay natakot para sa apat na babae. Ang apat namang girls ay hindi natakot sa mga boksingero kahit kaunti. Sobrang kumpiyansa nila na ang kanilang martial arts skills ay matatalo ang mga ito. Alam nila na hindi kailangan matakot sa mga ito. Lumakad si Celeste sa isang lalaki at sinuntok ito ng malakas sa ribs. Napasigaw ito at bumagsak. Si Celine ay tumalon ng ilang yarda sa hangin, at may advance na karate move, malakas niyang sinipa ito sa dibdib. Naramdaman ng lalaki na parang ang hangin ay pinwersa palabasin sa kanyang baga, at dumulong sa lupa. Si Callisto at Luna ay sabay inatake ang huling lalaki. Sinubukan itong sumuntok pero nailagan ang lahat ng kanyang effort. Inasor nila ito at sinampal sa mukha ng paulit-ulit. Siya ay natulala habang nakikita ang mga babae na dumaraan sa kanya ng malabo. Pagkatapos ay nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang tuhod, at nawala ang balanse at bumagsak. Sa loob ng 2 minuto, ang tatlong boksingero ay bagsak na sa lupa. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Mas okay kung magsisimula kayo sa episode 1. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.